isang affidavit, isang pangalan na biglang lumitaw, at mga alegasyong kayang baguhin ang takbo ng pambansang diskurso. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaking hindi kilala ng publiko ang nagsalita, Ramil Madriaga. Sa ilalim ng panunumpa, inilatag niya ang mga paratang na inugnay kay Vice President Sara Duterte, mga alegasyong seryoso, mabigat at mapanganib kung hindi totoo, ngunit makapangyarihan kung mapatutunayan. Ngunit sa isang bansang mabilis humusga at madaling mag-viral, may isang tanong na mas mahalaga kaysa sa anumang headline. Sino ba talaga si Ramil Madriaga? At hanggang saan ang katotohanan ng kanyang mga sinasabi? Sa ulat na ito, hindi tayo magmamadali. Hindi tayo makikisabay sa ingay. At lalong hindi tayo magpapadala sa emosyon. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Susuriin natin ang affidavit, ang mga kumpirmadong record, ang mga opisyal na pagtanggi, at ang legal na konteksto sa likod ng mga alegasyon. Dahil sa isang demokrasya, ang akusasyon ay hindi pa katotohanan at ang katotohanan ay hindi nabubuo sa haka-haka. Ito ang kwento sa likod ng dokumento. Ito ang investigasyon sa likod ng paratang. Ito ang buong usapin ng Ramil Madriaga at ang affidavit na yumanig sa politika ng Pilipinas. Sa isang demokrasya, may kapangyarihan ang salita. Ngunit mas mabigat ang kapangyarihan ng alegasyon, lalo na kung ito inuugnay sa pinakamataas na leader ng bansa. Sa mga nagdaang araw, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa balita at social media, Ramil Madriaga. Isang lalaking hindi kilala ng publiko noon, ngunit ngayon ay nasa sentro ng isang pambansang diskurso dahil sa mga alegasyong inuugnay niya kay Vice President Sara Duterte. Ngunit bago tayo humusga, bago tayo pumili ng panig, mahalagang itanong, ano ba talaga ang hawak natin, katotohanan ba, o mga pahayag na kailangan pampatunayan? Sa tradisyonal na politika, ang mga akusador ay madalas nagmumula sa loob ng sistema, dating opisyal, auditor o ahente ng Estado. Sa kasong ito, iba ang sitwasyon. Si Ramil Madriaga ay walang hawak na opisyal na posisyon, walang public record ng serbisyo sa pamahalaan, at walang kilalang papel sa mga institusyon ng kapangyarihan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang sworn affidavit, nagawa niyang ilagay sa alanganin ang reputasyon ng isang halal na opisyal. Ito ang punto kung saan nagiging delikado ang diskurso. Hindi dahil mali agad ang alegasyon, kundi dahil ang bigat ng paratang ay hindi automatikong nangangahulugan ng bigat ng ebidensya. Mahalagang linawin ito sa simula pa lang. Ang affidavit ay isang pahayag sa ilalim ng panunumpa, ngunit ito ay hindi hatol, hindi desisyon ng hukuman, at hindi katumbas ng katotohanang napatunayan. Sa batas, ang affidavit ay panimulang dokumento, batayan ng investigasyon, at kailangang suportahan ng ebidensya. Kung wala ang mga sumusuportang dokumento, testigo at corroboration, ang affidavit ay nananatiling salaysay, hindi katibayan. Ayon kay Madriaga, siya umano ay may papel sa campaign logistics, naging bahagi ng organisasyong sumuporta sa kandidatura ni Sara Duterte, at naging tagapamagitan sa daloy ng pondo. Ngunit dito pumapasok ang isang mahalagang bahagi ng pagsusuri. Sunod-sunod ang naging pahayag ng mga dating opisyal na militar at security sector. Hindi nila kilala si Madriaga. Wala siyang opisyal na papel. Wala siyang autorisadong tungkulin. Sa larangan ng investigative journalism, ang ganitong collective denial mula sa magkakaibang opisyal ay hindi basta-basta isinasantabi. Ito ay indikasyon na may disconnect sa pagitan ng inaangkin at ng record. Hindi rin maaring ihiwalay sa diskurso ang katotohanang si Madriaga ay nakadetina sa isang kidnapping for ransom case. Hindi ito maliit na detalye. Hindi ito footnote. Isa itong central na bahagi ng kanyang public credibility. Hindi nangangahulugang maliag ang sinasabi ng isang taong may kaso, ngunit sa parehong pagkakataon, hindi rin maaring ipagwalang bahala ang konteksto ng kanyang legal na kalagayan. Sa ganitong sitwasyon, natural na itanong ng publiko, ano ang motibo? Ano ang timing? Ano ang kapalit? At ang mga tanong na ito ay lehitimo. Sa panahon ngayon, sapat na ang isang headline para magdesisyon ng marami. Sapat na ang isang clip para magalit o maniwala. Ngunit ang tunay na hamon ng demokrasya ay hindi kung gaano tayo kabilis tumugon, kundi kung gaano tayo kamaingat mag-isip. Kung agad nating tatanggapin ang alegasyon bilang katotohanan, sinisira natin ang due process.
Kung agad naman nating ibabasura ito ng walang investigasyon, sinisira rin natin ang accountability. Ang tamang posisyon ay hindi gitna ng dalawang panig, kundi nakapwesto sa panig ng ebidensya. Ang usapin ni Ramil Madriaga at Sara Duterte ay hindi lamang tungkol sa dalawang pangalan. Ito ay salamin ng mas malalim na problema sa ating pampublikong diskurso. Ang banggaan ng viral content at beripikadong katotohanan, ang tensyon sa pagitan ng emosyon at proseso, at ang panganib ng paghusga bago ang investigasyon. Sa isang lipunang demokratiko, ang katotohanan ay hindi dinidikta ng ingay, hindi hinuhulma ng panig, at hindi ibinibigay ng isang affidavit lamang. Ito ay pinatutunayan. Hanggang wala pang malinaw na resulta, ang pinakamatalinong posisyon ay hindi paniniwala o pagtanggi, kundi mapanuring paghihintay. Dahil sa huli, ang hustisya ay hindi dapat minamadali, at ang katotohanan ay hindi dapat ipinapasa sa emosyon. Ang tanong ngayon, sa isang demokrasya, sapat ba ang isang affidavit para paniwalaan agad ang mabibigat na alegasyon laban sa isang mataas na opisyal? O mas mahalagang hintayin ang ebidensya at pinal na resulta ng investigasyon bago humusga? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.